Everywhere I go, I keep on thinking of you, 'cause you're so special to me, and I can't help but stay, lying right beside you, brushing out all my blues. And it swings me like an angel, flying softly to the sky. You make me feel like a baby, hearing sounds of lullabies. SGTIT, Infinite FM. Tinig ng Maralita. Pakinggan, alamin at tuklasin ang programang hatid ay pag-asa. Tinig ng Maralita. Tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama si Chairman Maynard Sabili mula sa Office of the Presidential Commission for the Urban Poor. Sa programang Tinig ng Maralita. Mapapanood at mapapakinggan. Dito lamang yan sa Infinite Radio 102.3 FM Batangas. Tinig ng Maralita. Hello there, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako na naman bumungad, ano? Okay, muli po magandang umaga sa inyong lahat, sa inyo po mga kaibigan ho namin, kaibigan po ng 102.2 FM, lagi nakasubaybay sa himpilang ito. Well, siyempre, ngayong umaga, dahil Sabado ngayon, every Saturday, alam naman ninyo, no? Na every Saturday po ay magkakasama ho natin si Chairman Maynard Sabili para po sa programang Tinig ng Maralita. Ayan, no? Kaya lang, as usual, at tulad ng dati, nakasanayan naman nyo siguro sa isang buwan, no, na pagsasama ho natin ay hindi agad nakakarating si Chairman. Ang kadahilanan po ay hindi po talaga nakalabas sa kwarto eh. Meron na akong tumitimbre sa kanya na meron mga bisita ko sa bahay. Sa opisina nga daw po ay ganun din. Kaya tayo ay mag-aabang na lang muna sa pagdating niya rito ulit, no? Anyway, meron tayong mga pagulat pa rin dito ngayong umaga at kung sakali po kayo may mga concern na nais natin pag-usapan, nais natin itanong kay Chairman, ay walang problema, no? At alin ba yung kanilang susubaybay, alin ba link dito, no? Hindi ko alam. Tutulungan tayo ni Sir Banjo, no? Para sa ganun kayo po'y makapanood ng amin hong programa dito nga po sa 102.3 FM. Ayun, no? At syempre kung sakali nga po, inulit ko lang doon sa mga late tuners na hindi naabot yung aking paliwanag na dayo ay pwede ho kayo, no? Anybody, no? Kasi ang programa naman nung ito ay walang kinalaman po sa politika. Ito po ay talagang serbisyo lamang po hangad ng programang ito para may parting sa inyo ang kanilang pagtulong para po kung sakali at kayo po may mga naisong itanong, may mga naisong kayong tulong na sa palagay ninyo ay makatutulong po ang opisina po ng ating chairman ni Chairman Maynard Sabili, ang Presidential Commission for the Urban Poor. Kayo po ay welcome na welcome, no? At nais ko lang ipabalid ulit sa inyo na ang opisinang ito po ay meron tayong satellite office dito sa lungsod ng Lipa. Napakaswerte ho natin pagka tayo po ay meron ho tayo ritong opisina nga po dito sa may Base View, no? Ito nga po ay nasa may Base View, Sico, Lipa City. At kung sakali po kayo manggagaling halimbawa ng Silangan, no? Halimbawa galing mga kayo ng Malvar, ng Tanawan, ng Santo Tomas, basta gano'n, no? Lipa City, bayan ng Lipa, ay kayo ay ang inyong susundan, ayun hong dyan sa may Sico, pag nakarating ho kayo dyan, sabihin nyo sa inyong sinasakyan ng driver, o jeep ho, na driver ho ng jeep, o tricycle driver man, o angkas man, no? Ay, ako nabanggit ko. Hindi ko nga pala patastas yan. Pero hindi, makatulong kasi no? Sabihin lang mo dyan sa may Petron, sa may Base View, at alam na ho nila yung tukoy na ho nila yung bababa ho kayo doon, at yun ay paloob. Kung kayo po ay hindi naka-tricycle, ay kayo po ay pwede maglakad lang ng konti. Siguro, mga 2 blocks away, no? Doon sa highway. Kaya ho, kayo ay pwede pumunta ho doon
anytime, basta ano lang ho ha, o yung kumbaga araw po ng opisina, Monday to Friday, no? At umaga po ng alas 8, nandun na po, kung hindi man ho agad-agad ay si Chairman Maynard Sabili ang nandun, ang sasalubong ho sa inyo, ang kanilang napakasisibag at ng mga napaka-courteous, napakamagagalang na mga staff ho doon para po tanungin ko ano yung kailangan, no? Kaya ho kayo ay aming inanyang pumunta ho doon, kung sakali po meron kayong kailangan idulog sa dito nga po sa opisinang ito ang Presidential Commission for the Urban Poor. Yan, no? Kayong mag-atubili, no? At kumbaga huwag niyo sayangin ang panahon kung sakali po kayo ay meron ng mga dinaramdam. Halimbawa, kailangan niyo ng gamot, kailangan niyo magpa-doktor, kailangan niyo magpa-check up, kailangan niyo magpa-hospital. Abay, pumunta ho kayo doon at baka sakaling yun o inyong katanungan na masasagot, no? Baka hindi lang kung sakali. Sigurado po yun, no? At idulugo lamang ninyo, no? Kung sakali may problema naman kayong legal, no? Ay pwede rin po pagkat alam niyo ba, ang opisinang ito ay kakibat ho nila, kumbaga kapartner ho nila ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno at maging ng mga LGUs, ayan, sila po ay kapartner ho nitong nasabing opisinang ito para din po makipagtulungan. O di ba? Kaiba sa lahat, no? Halimbawa, yun nga po nasabi ko, ang ito nga pong opisina nga po ng mga abogado, no? Itong PAO, no? Ay pwede kayong tulungan ko sa mga legal actions so na gusto nyong idulog o kaya po may mga problema kayong legal na mga legal matters, legal matters o illegal, pwede kayong magtanong din doon, no? At kung sakali po naman at kayo po ay may mga kailangan mahingin tulong din po sa DSWD, meron din pong nakatalaga, no, para po sa DSWD na kayo po matulungan po sa nasabing opisinang ito, no? Tatandaan ninyo ang PCUP o ang Presidential Commission for the Urban Poor. Yan ho, ang atin hong pupuntahan kung sakali po tayo nangangailangan po ng tulong ho sa kanila. At hindi lang yan halimbawa po ay dito po sa PhilHealth, kailangan po nyo magkaroon po ng card po ng PhilHealth at kailangan makaregister ho kayo, pwede ho kayong makipag-alam din po dito sa opisinang ito ng PCUP, no? PhilHealth, no? Kung sakali po wala kayong trabaho, ay narito rin po ang DOLE, meron din silang ika nga po ay susubaybay sa inyo o kaya po isasagot sa inyo sa inyong karaingan nga po na may kinalaman po sa inyo pong pagiging walang trabaho. So, ang DOLE po ay nakanda rin po kayong tulungan, handa rin po kayong subaybayan o kung naman po ang nararapat sa inyo, no? At hindi rin problema kung kayo po ay walang kaalaman po sa mga trabaho na gusto yung pasukan. Pagkat meron tayong test na dito, meron tayong test na rin po dito nga po sa PCUP na ibabagi sa inyo ang mga karagdagang mga parang courses o kurso na rin po para po kayo ay magkaroon ng karagdagang karunungan, skills, kumbaga, para sa ganun kung sakali po kayo ay halimbawa mag-apply, halimbawa sa ibang bansa, no? Halimbawa gusto yung mag-apply sa ibang bansa, pwede rin po na kayo po itutulungan ito nga pong TESDA, gayon din po ng, siyempre, ng Department of Foreign Affairs. Naku, kayo tutulungan ho nila, huwag kayong mag-alala, no? Pagkat sila po ay handa pong tumulong, dumamay po sa inyo. At yung nga sinasabi natin, halos lahat ng ahensya po ng gobyerno ay may kapartner po ng nasabing opisinang ito ng PCUP. Yun, no? Ako muna iim ng konti. Ako muna medyo magpapadulas ng konti sa akin ng boses, ano? Tayo parang kahapon medyo naulan na nambunan tayo ng konti, tayo kumakit lalamunan kaagad Pero huwag kang mag-alala, ano? At sa inyong mga panalangin, katulong po ng aking panalangin at panalangin nyo sa amin, ay kami po ay nakaiwas po sa iba't ibang klase ng karamdaman para po kami ay makapaglingkod sa inyo ng todo-todo ng husay na husay. Ayan. Andali lang At ang oras po natin ay ano bang oras natin, Baka kayo may mga ginagawa ko dyan, hindi ako nakakabala sa inyo, kami nakakabala sa inyo, ay inyo po subaybayan ng kabuuan po ng programang ito, no? Ayan. So, ano ba? Ayan, pwede kayo mag-comment at tatanggapin nun natin yung mga comments dito at mag-like ko sana kayo at kung sakali po ako po ay kami po ay inyong nasusubaybayan niya, ipakishare na lang po nyo Pakishare din po sa inyong mga kaibigan para sa ganon ay
kumbaga ay sila po ay baka sama rin natin sa programang ito, no? Pwede nyo i-share sa inyong mga kaibigan at para sa ganun ay kung sakalit baka kung sila may kailangan din tulong ay matulungan din po natin sila, di ba? Ayun. At ganun pa rin po kung sakali po at kayo ay, yun nga po sa TESDA, maganda yun no? Ang TESDA po ay nagbibigay po ng mga trainings po para sa inyong lahat. Kaya walang kaduda-duda na itong opisinang ito ay kayo po ay talagang matutulungan. Ayun, no? At hi po, bakit good PM ito? Si Nadine Ocampo. baka good morning. Good morning Nadine Ocampo, atinong taga-subaybay. Yan, okay. At syempre, atin muna 9:08 na ho ng umaga at akin hong ibabalita sa inyo noong nakaraan pong Biyernes, ng Biyernes po ay nagkaroon nga ho tayo ng malawak ang caravan, no? At ito nga po ay para po sa lahat, nagkaroon po ng PCUP, bayanihan para po sa bawat Maralita, caravan, noon po nakaraang Biyernes. At alam nyo ba, nako ay pumalo po sa may gate na 6,000 benepisyaro po o nakatanggap po ng agap, nakaagad-agad o maagap na tulong mula po sa iba't ibang programa at serbisyo ng nasabing nasabing PCUP na to, no? Pamahalaan at kaganapan lamang po, siyempre ang amin po binabalita sa inyo. So nagkaroon po ng kumbaga malawakan pong pagtulong po ang opisinang ito ng PCUP o ng Presidential Commission for the Urban Poor, no? At yun nga po, hindi sukat po kalain talaga na umabot po sa, actually hindi po 6,000 lang, mahigit pa nga po doon. At yung iba po ay medyo nahirapan daw makipagsiksikan. Hindi naman actually siksikan maayos ko naman ang pagtanggap po, pagpasok ko ng mga nandun sa, dyan nga po sa may Padre Garcia, no? Diyan po sa Padre Garcia, no? Kung saan po ginanap, doon po sa isang stadium mo doon kung tawagin, no? At kumbaga ay sila naman po ay hindi kumbaga ay nahirapan doon kasi napakaluwang ho noon, aircon pa, no? At kumbaga ay may kanya-kanya mga table ho doon, ang mga opisina kong binabanggit. At higit pa ho doon at para po kayo ay mapagbigyan po ng inyong mga kahilingan. So talagang umabot po sa mahigit na 6,000 pong katao po ang nabigyan po ng magandang serbisyo. Actually ang kumbaga ang hinagap po lamang namin ang kumbaga parang natukay at not actually natukoy, no? Kumbaga ay parang inasahan namin na maaaring mga 5,000 lang kasi maaaring ang capacity lang ho doon ay mga 5,000. Pero more than that, ay dumating nga po ang sangkaterbang mga Pilipinong mahirap na gustong silang matulungan. Ang PCSO ay nandun din po at nagulat ho din si Chairman Maynard Sabili, no? Pagkat nagbigay po ng bali 1,000 daw po yun, 1,000 po na kumbaga ay parang hindi naman bag yun no? Para bang isang parang pale yung taro, kumbaga, no? Parang yung itsura lalagyan ng biskwit pero may mga kasama ho doon na mahalagang bagay po na kailangan po ng ating mga kababayan, no? Kaya ho, tuwan-tuwa po mga nandun, mga nauna. At yun ho talaga ay hindi po talaga kumbaga nakaprogram, no? Bagamat nagpadala nga po ang PCSO para po rin sa mga mahirap na maaga pong makarating doon. Kaya yung mga iba ay naka-avail, no? Kaya yung iba ho ay hindi naka-avail ay pagkat kayo medyo tinanghali na siguro, no? Ako nga ho nung tumating ako doon, bali past 9 o'clock na talagang nagtanong ako kasi may kasama ako noon, si LT, no? Na siyempre gusto rin niya magkaroon din ng ganon. Sabi, naku, ubos na daw. Imagine, siguro by 7 o'clock, pagpasok lang ho ng mga kababayan ho natin, ay inabutan na kaagad sila, no? At hindi lang ho nabutan ho sila noon. Pero yung iba, yung lahat, yung buo, yung kabuong nagpunta ho doon ay meron pa almusal, no? Na tinapay at saka may tubig syempre. Kasi hindi yung magandang tayo lagi nagiinom ng soft drinks no? 'Di ba? Lalo na po yung mga maedad na. Maganda yung tubig na lang, no? So yun ho, masarap na sandwich at ganun po, ensaymada, tapos may tubig nga po, no? At doon sa bandang labas ay nandun naman ang handog na napakasarap na lugaw, no? Lugaw po mula po kay Governor Mike Rivera at kay Mayora Celsa Rivera, no, ng Padre Garcia, Batangas, no? At ako'y nakadalawa.
Nakadalawa akong cup. Abay, napasarap eh. Tamang-tama ho ng oras ng panahon yon ay umuulan. Ang sarap yatang humigop ng mainit na lugaw, di ba? So, yun ho. At talaga namang nasyado ang marami. At, pero nakakatuwa naman. At sila na to hindi naman nagsiksikan, no? Parang, kumbaga, disimulado naman, no? So, sila nakakuha ng maayos. And then, makapasok ako pagka si Laika nga pala, good morning kay Laika ha. Kay Laika Tapay na kaming dalawa at saka si LT ay kaming tatlo magkakaagapay na kumuha po ng lugaw, ano? Natatawa nga po itong sa atin. Good morning Imat, aming manager. Ganda ng itim mo nga. Bago sigarilyo ba? At siyempre, magandang umaga po sa mga nasa palengke nga pala. Naku, Diyos ko, buti ka kayo nakalimutan. Mga nasa palengke po, magandang umaga po sa inyo at inaasahan ko po na magandang bentahan ninyo, no? At meron din nga pala doon sa mga naisumagtayo ng negosyo nga pala. Teka lang ha, sari-sari pumabaso sa isip ko no? Kaya yung biglang na masasabi ko, yun kagad ang gusto kong puntuhin para makatulong po sa inyo, no? So, meron po tayong isang lugar ho din doon sa PCUP, dito nga po sa may alang opisina sa may base view na pwede ho kayo roong humingi ng tulong na may pang negosyo. Yun. Kayo ay mga kababayan lalo na, no? At maging ito nga pong hindi lang mga kababayan, yung mga senior citizen na pwede pa hong magnegosyo, bibigyan ho kayo ng pang negosyo, puhunan para po sa inyong itatayong negosyo. Kayo po ay magbuo ng grupo, mga hanggang 10 o more than 10, no? More than 10 members ho kayo para kayo matulungan po ng nasabing opisinang ito para po kayo ay magkaroon ng puhunan para po sa inyong gusto nyong gawing negosyo, no? At hindi lamang ho yung mga negosyo, maging inyong mga makina na gusto yung magamit po sa inyong pong pananahi, no? Yan meron din pamamahagi po ng mga makinang panahian po ang nasabing opisina na to, no? So maganda ho noon ay magbuo lang ho kayo ng 10 membro para sa ganoon ay kayo po ay mabigyan po ng mga makina, no? Di ba kailangan nyo sa inyong pong negosyo. Ano pa pong pwedeng mga makinarya ba na pwede pong magamit ninyo? Kung naman po yan, maganda ho nun, kasi hindi ko po ganong alam yung bagay na yon. Inaamin ko na sa inyo, no? Ako lamang ko'y alalay ho dito ni Chairman Maynard Sabili, no? At narinig ko lang ho sa kanya at alam ko narinig din ho ninyo na isa nga po sa maaaring may tulong sa inyo mga gamitan pong makinarya. Halimbawa, no? Pwede po yan, ha? Walang hindi kayo pagbibigyan itong nasabing opisinang ito ng Presidential Commission for the Urban Poor. Yung mga nasa palengke, instead po na kayo mag 5-6 pa, ay kayo pumunta lang sa opisina doon at alamin po nyo kung paano kayo mabibiyayaan ng tulong pong pinansyal para po sa inyong karagdagang puhunan sa inyong mga negosyo, no? Yan. At siya nga pala sa PCSO po, yun nga po, bukod sa pinamahagi nilang mga marami hong mga, yung ibang lalagyan na may kasama nga may bigas, may corned beef, may noodles at iba pa raw, no? Tumutulong din po sila kung sakali po na may mga let's say burial assistance po ninyo, yung paglabas po niya sa ospital, tutulungan din po kayo ng PCSO, no? At siyempre sa tulong na rin po ng kailang kapartner na walang iba nga po kundi itong Presidential Commission for the Urban Poor, no? So basta napakarami po doon, no? Napakarami pong may babagi sa inyo, kaya sana po ay inyong puntahan ito, punta lang ho kayo rito at bakit napapunta doon sa bakit napapunta doon sa isang programa? Teka lang ha. Okay, so patuloy ho tayo, no? At si Lynn, si Lynn Quinto, dyan sa Kilibro, Sari, Batangas, binabati natin siya sa magandang umaga, no? Ayan. At syempre kay, Badet, magandang umaga sa iyo, ha? Anong oras kaya babangon? Hindi nakabangon na naman. At Len Bautista, magandang umaga sa iyo, no? Len Bautista, ng, sa may ito yung kapitbahay ni na Ana Rojas. Uy, Ana, magandang umaga rin sa'yo, ha? Dyan sa Normansville Subdivision, no? Magandang umaga rin kay Chapay. Good morning. Good morning kay Chapay, no? Good morning sa'yo. At, Banjo, nawala. Nawala yung aking binabasa dito. Teka, sabi nga ni, alikot-likot daw kasi ng aking kamay. Di naman. Malikot ba?
9:17 na po ng umaga, no? Ano bang aking ipipress dyan, ha? Naku, Diyos ko, dalas-dalas Ano pag-ipress, hindi ko makikita. Naku, minamagic ko ni Banjo ang aking cellphone. Minamagic daw. May magic ba? Oh, nawala Ayan, nandyan ba? Binabasa ko biglang, biglang nawala no? 9:18 na po ng umaga. Baka may lakad ho kayo, ay hindi ko kayo isorbohin. Go ahead po, make your day, ika nga. Pero ano ho, pero kung wala naman kayong lakad, wag na kayong mangapit bahay. Dito lang ko kayo tumutok sa programang ito ng Tinig na Maralita. Dito nga po sa 102.3 FM. Dito nga po sa lungsod ng Lipa. Ayun. Okay. At, dami wala pang comment. Okay. At tuloy pa rin tayo sa atin ng pagpapatuloy ay tayo ay magkwentuhan muna pa rin, no? At ito nga po, nais ko na ibagi sa inyo. Yun nga po kanina ay naputol kasi meron ako naalalang banggitin, batiin ho Kaya yun. At sa pamumuno nga po ni PCUP Chairperson and CEO, Menot Sabili, ay nagpapasalamat po ang komisyon sa lahat po na naging katuwang nila upang maging matagumpay po ang aktibidad na may layuning mailapit po ang serbisyo ng ating pamahalaan sa mga lubos na nangangailangan. Ayun po, kaya sir po ay nagpapasalamat. Unang-una nga po ay si Chairman Menot Sabili sa mga naging kapareha po nila ng pagtulong po sa nasabing okasyon para po matulungan po yung ating mga kababayan. At yun nga, nahigitan pa nga daw sa 5,000 na beneficiary po at may tuturing po na isa po sa pinakamalaking serbisyo, karaban, na inilunsad po ng nasabing komisyon. Kaya tatak PCUP, Ayan, okay. At kay, Sir Eric Lalusin, kayo pala yung nanonood ngayon. Sir Eric, maganda umaga rin po sa inyo. At alam ko rin po na isa po pala kayo sa kaibigan po at sumusuporta rin po kay dating Mayor Menot Sabili na ngayon nga po ay siya po isang chairman nga po nitong Presidential Commission for Urban Poor. So, kayo po ay nandyan ngayon sa malayong lugar, sa abroad. Magandang umaga po dito sa atin sa Lipa ay pagkalamig din. Kaya ako ay naka-jacket. Ano yung mga ating kasama rin yung si Sir Banjo. Sabi niya, kaya mo Tita Amor yan. Lamig na yan. Kasi naka-aircon kami ngayon no? So, Sir Eric Lalusin, thank you for watching, at nakikinig ko ngayon habang paparito na papalapit na po si Chairman Menot Sabili sa impilang ito ay narinig niya na kayo po ay nakatunin din ngayon. Pero pag dumating mamaya, mismong siya po ang pababating ko sa inyo na isang magandang umaga. Pagkat alam ko kung kayo po ay naging magkaibigan din po, naging magkaibigan hanggang ngayon ay kaibigan pa rin nyo at alam ko po naman na kayo po ay sumusuporta rin pagkat alam ho ninyo ang magandang layunin nga po ni Chairman Menot Sabili noon pa man. At ngayon nga po bilang chairman ay dinagdagan pa po niya ang kanyang suporta po sa ating mga kababayan. At tulad din po ninyo Sir Eric Lalusin, siya rin po ay may ginintuang puso na talaga namang napakalapit po sa mga mahirap. Ayan. Kaya sana po ay dumami po ang lahi ninyo. Yan, sana po ay dumami po ang lahi ninyong may mababuting kalooban. Ako kaya, dumami kaya ang lahi ko? Mukhang wala ibiyat ang lahi ko no? Okay, so tuloy tayo. At parang accurate yata ito. 6,289. Yan ang kababang bilang pala pa na benepisyaryong nakatanggap po ng serbisyo sa PCUP, BBM Caravan sa Padigracia, Batangas. Aba, pagkakadami nga naman ay 6,289 na kalahon nila, kalahon ng mga nandoon ay maaari daw sila ay makatulong lamang sa maaaring umabot daw po lamang sa mga 5,000 or less pa. Pero naku, lumabis po 6,289. Grabe Grabe po na itulong nila at nakakatuwa naman. Nakakatuwa yung bang mga ganong mga bagay na kumbaga nakakatulong po sa kapwa. Maganda talagang narinig natin na ang ating mga kababayan ay tumutulong po talaga. Iba yung pag sinabing tumutulong Kasi pag ikaw'y nakakatulong, ay higit pa po sa nararamdaman po ng tinutulungan. Sa tingin ko lang aywan ko lang Sir Eric Lalusin, ganon kayo, di ba? Alam kong nararamdaman nyo pag kayo nakatutulong. Pagkat ako mismo ay natutulungan din po ni Sir Eric Lalusin para po sa mga kababayan natin na kuminsan ay lumalapit po sa akin para po sa paghingi ng tulong, Kaya ramdam ko rin po na talagang kasiyasiya po ang makatulong po sa ating kapwa. Di ba? Ayan. At yun nga po,
Ito nga po si Sir Eric Lalusin ay ganoon din po na ang paggango papasko ay siya po ay nagkakalubos sa atin ng bigas para po ipamahagi natin at isang napakalaking kasiyahan po para sa akin yon na ako'y nagamit po para po ako magbahagi po ng mga ganong pagtulong, no? Ay magandang umaga rin nga pala kay kay Aldabest ng bayan. Magandang umaga sa iyo at alam ko nakatunin ka rin ngayon at magandang umaga rin syempre dito kay Laika Tapay. Magandang umaga sa iyo, ha? At panatilin mo ngayong magandang kalusugan. Sa totoo lang, natutuwa naman ako sa ganyang itsura mo, no? At lalo kang gumaganda. Iba'y may jowa. Ganun ba yun? Teka, ito isang paalala at gusto kong ibatid sa inyo pagkat alam kong marami din po na alarma dito, bagamat ito po ay walang kinalaman, no? Pero at least may kinalaman din, no? Di ba? Kung ganitong klase po ng mga pangyayari, ay handa rin po tumulong po ang PCUP. Imagine po, tayo po ay nakatanggap po dito na isang para bang patalastas po ito na ito po yung nanggaling po sa opisina nga po ng principal po ng Taysan, Batangas, no? Na ang kaya pong layunin ay palalahanan po ang mga estudyante po nila doon sa may Taysan High School, no? And Child Development Center kasi mayroon daw bigla daw yung may mga bata pong papasok na sana, may daw 2 batang lalaki ay talagang hinabol po para kuhanin at kumbaga ay kunin nga po, kumbaga parang kidnapin, gano'n, no? Pero sa kabutiang palad po ay nakatakbo ang mga 2 batang ito, kaya po hindi po nakuha. Kaya pinapag-ingat po ang lahat. Hindi lang mga taga-Taysan, kami po ay nakikiusap na rin sa mga magulang na sana naman po ay bigyan po nyo ng bigyan po ninyo ng special na atensyon ng mga bata, lalo nga po kung sila sa elementary, mga bata pa yan, na ihatid na ninyo, no? Kung kayo man po ay may mga gagawin sa umagang-umaga, ay sikapin po ninyo na maihatid niyo po at pag nasa eskwela na niya, ay pwede na po ninyong iwanan. And then, pagbilinan po ninyo silang mga batang mga anak ninyo at ang mga teachers po nila, nasusunduin ho naman sila pagkatapos ng pasukan ng eskwela, no? Pagkatapos ng kanilang klase, no? Ganon, no? At importante po ang tayo po ay nag-iingat pagkat lapis po ngayong nakaka-nervyos na rin po pagkat hindi lang po itong tinungayan ko lang po ito kasi meron iba po, no? Tulad na ating pinsan, no? Diyan po sa may Pangasinan. Nagkwento rin po sa akin na meron daw isang bata na talagang nakuha na, no? Sabi ko, hindi ko lang po talagang iniulat yun ng todo pagkat wala akong masyadong kumpletong dokumento. Parang nasabi lang sa akin yun na nabalitaan din daw lang niya. Kaya kalimitan nun, mga pagbabalitaan talagang nag-iingat po kami, no? Kami ho rito ay maingat po sa pagbabalita ho namin pagkat hindi ho kami nagbabalita ng sabi-sabi lamang. Pagkat napakahirap po yung kamay po ay magbigay po ng pag-alala yung ating mga kaibigan, no? Kaya tayo kung tayo po ay nagbibitaw po ng mga balita rito, ay siyempre po ay amin yung pinag-iingatan yan, no? Ayan. Okay, so tuloy pa rin tayo at isa rin, ako nga pala ay nakikiramay pa rin po sa pagyaon ng akin ng mga pamangkin, no? Pero yung isa ay tinasoling hantungan, etong taga-Padre Garcia, si Redentor Sole, no? At ako'y humingi na po umanin pagkat hindi na ako nakapunta doon. At ganyan po, mamaya naman daw ay hatid na soling hantungan, yun pa rin isa kong pamangkin, apo sa pamangkin na yata ito, no? Hindi, bali pamangkin ko pa lang to. No? Itong si Junjun Bautista ng Sabang Lipa City. Pasensya na at ako ay hindi ko alam kung kayo makakarating din doon, no? At ito may tanong ulit sa atin kung ito raw po ba ay dahilan kaya daw po meron tayong PCUP na ang iniugnay ho natin dito ay ito nga po si Chairman Menod Sabili. Ay isa pong tinalaga ho itong chairman at saka po CEO, no? So wala pong kinalaman ng politika rito bagamat yung kanyang pong asawa na sa pong tumatakbo bilang congresswoman nga po ay nagkataon po siya po mag-asawa, no? So nagkataon po na kumakandidato rin po si Mayora Menod Sabili
Sabili bilang congresswoman po ng Lone District. So, hindi po ito may kaugnayan sa amin po binabalita rito, hindi po ito may kaugnayan sa opisinang ito, no? Iba po ang kanya pong adikain at iba pa rin po ang adikain po ng opisinang ito ng Presidential Commission for Dormanpur, no? At doon nga po, baka ho kay malito, hindi po kumakandidato si Chairman Maynard Sabili. Hindi po siya kumakandidato. Ulit-ulitin namin pagkat hanggang sa ngayon ay may mga nagtatanong pa rin po na baka daw may opisinang ganyan dahil gagamitan din po sa eleksyon. Kasi may mga, ganun nga po, may mga biglang-biglang mga sumusulpot na mga mga pantulong daw, mga organization, kung ano-ano, may mga biglang sumusulpot na ganyan, pero ang hangarin po nila ay para po ika nga sa eleksyon darating. Pero ito naman pong Presidential Commission for Dormanpur ay wala pong kinalaman doon, no? Wala pong kinalaman sa eleksyon. Pag ito nga po ay pinagkaloob po, pinagkatiwala po ng ating mahal na Pangulong, si Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos, o Bongbong Marcos, pinagkatiwala po sa kanya na siya pong humawak bilang chairman nga po ng Presidential Commission for Dormanpur. So, hindi po kumakandidato si Chairman Maynard Sabili. Ang kumakandidato nga po yung kanyang asawa. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin nagtatanong sa akin, no? Maging sa programa ko po na maiplug ko lang. 7:30 to 8:30 po yun, tuwing Monday to Friday po. Ay may mga nagtatanong pa rin po sa atin na baka daw naman kaya ganon ay dahil sa eleksyon. Hindi po. Ang layunin nga po ng opisinang ito ay para po makatulong po, especially po sa mga mahihirap. Ayan. 9:28 na po ng umaga at tayo po ay naniniwala pa rin po na parating na po siya. Nasa daan na raw po ang si Chairman, kaya makasama na natin siya maya-maya lamang, no? At habang siya po ay wala pa, ay di ako naman humuna ang babanat dito. Babanat daw, no? So, yun nga po. Kaya daw pala, kumbaga na pag-uusapan nga po pala ito si Kongbi o si Congressman Bernard Sabili. Dahil po siya ay mga naimbitan po sa iba't iba pong mga lugar, no? Tulad nga po ng tinatawag huntahan na hindi basta kwentuhan lang ito, no? Siya po ay naimbitan po. At actually nga pala, meron nga palang pinapasabi nga po si Malu Duran. No? Malu, magandang umaga sa iyo. Na bukas nga pala, Sunday, no? Alas 7 ng umaga ay sa Dizon Village po. Ay meron pong isang invitation po mga taga-Dizon. Hindi lang po mga taga-Dizon, no? Pwede yung kayo mga karatig hulugan doon. O kung sino mang gustong pumunta, mag-join ho doon, ay meron silang special na Zumba. O, di ba? At linggo po yan. At naimbita rin po si Kong Bidyan, no? Kaya siguro lalo magiging masaya. At pagkat makahalubilo natin, si Kong B, si Congresswoman Bernard Sabili para po mag-Zumba din. Ba talaga, ha? So, yun nga pong kwentong sinasabi natin. Ito po isang kumbaga para sa makabulang usapan. Na yun nga po ay madalas po ay naimbitan. Kasi pag kayo naimbitahan at kayo po yung may panahon, ay natural na pagbibigyan po nyo yung kaibigan, di ba? Halimbawa man ay meeting, halimbawa yung mga organisasyon na gusto kayong imbitahan, makasama kayo sa nasabing event na yun. At kung kayo may kaluwagan, hindi masama po pumunta, pagkat ang pagdalo po ninyo ay maaari malagdagan po inyong kaalaman at iba pa, no? Yan, no? At kasiyahan. Siyempre kasiyahan din, no? Kaya, yun ang punta natin, no? Kung hindi kayo invited, at baka naman pwede kayong sumama rin, ay di pwede. O, kung hindi naman, no, ay hindi tayo dapat, mga gate crashes, hindi maganda yun, no? Parang hindi maganda yung mag-gate crash kayo. Pero sa ganito mga ordinaryong huntahan po ni Kong B, ay pwede naman ho tayo rito, no? Pwede tayong makihulubilo, makinig po sa kanyang mga layunin po, dito po sa kanyang pagkandidato. Ay, magandang binibini. Ito si Sarah, no? Ayan. Magandang binibini talaga, ha? At alam niyo ba dito sa bawat talakayan po ay nagdudulot po ito ng mas malalim na pag-unawa at mas tunay na koneksyon at mas higit niyo makikilala po ang layunin nga po nitong si Mayor Bernard Sabili, no? Yan, no? Kaya yun nga, nangyayari nga po ay yung huntahan na yon ay akala nila po ay kumbaga akala po nila ay kumbaga may kinalaman po ang PCUP. Wala pong kinalaman. Okay, tuloy pa rin tayo at teka, may mga balita pa rin tayo rito para medyo maiba naman. Uy, maiba naman, ha? Parang si parang si Governor Mike yun, no? At
Ano mo sa Batangas City, nakakatuwa, no? Ayan, sinasabi ko na sa inyo, no? Hindi, sabi ko sa inyo, ha? Hindi 10 minutes before 10 o'clock, ha? Ayan. At, ay, nakoy, napaka-traffic naman. Ay, talaga namang hindi maiwasan yan. Okay. So, ayan. Kumusta na kayo? Kumusta daw kayo? Mabuti. Ayan. Ay, napaka-traffic. Bakit maugong yata? Biglang umugong. Ay, umugong, hindi kayo may dala. Okay. Sige. Kala ko, ibang palakpakan dumating eh. Bakit pag si Mayor ay may ganun? Okay. So, di pala Mayor, Chairman, ako sanay na sa inyo eh. Chairman Maynard Sabili, welcome ho! At sana po magkukwento sa inyo ng mga bagay-bagay na kailangan nyo malaman tungkol nga po sa Presidential Commission for the Urban Poor. Hello! Hello, Tita Amor, at good morning! Parang giniginaw pa kayo Ay, alam ko yan, napalamig naman eh. Talaga naman. Ang lakas ng hangin. Ay, sarap matulog. Oo nga. Eh, Kaya mukhang masarap ang tulog mo, Tita Amor, Oo, magandang tulog ko. Kaya parang gising mo yan, Parang ako in love. Oo nga, alam mo. Joke lang. Hindi, alam mo, malapit ng Valentine's Day, Ay, kaya oo nga ganyan pala, ka. Oo nga pala, opo. So, may date ka ba ngayong Valentine's Day? Ang akin ay ang date ko yung lahat natin mga tagapakinig. Ay, baka malimutan ko lang, binabati kayo na isang magandang umaga ni Sir Eric Lalusin. Kaibigan niya pala yun. Ito, nanonood siya sa atin ngayon. Ay, alam mo Inaabangan nyo, kanina pa daw kayo inaabangan. Ay, alam mo yan, si Eric, mabait yan. Opo, napaka. Yan mabait na tao at mabait sa kapitbahay. Ayun. Pagka nagluto ng gulay, Opo. ay binibigyan dahil may katuwiran tayo na masarap ang gulay ng kapitbahay. Ano? Opo. Masarap magluto sa iba't ibang klase ng luto nga po, no? Siya po ay nasa New Jersey ngayon. Ayan. Oo nga Alam mo kinukuha ko nga yung regalo niya sa akin Anong regalo? Yung parang wooden horse. Ay, ba yun? Si Eric Cabrera po yun. Si Eric Cabrera po yung... Ayaw nga pala, sorry. Naku, kayo yata alam mo tulog naman, pa hindi, alam mo kaya ako inaantok pa Ay, antokin ako. Nabuti nakita ko itong aking Ito yung... si Sarah? Opo, gising na kayo. Nagising na ako. Nagising na kayo. Nandyan si Sarah. Opo, ayan. Balabagan. Ay, sorry. Sarah, yun nga pala yung araw na galing sa ano. So, yung Eric Lalusin po, yung kaibigan sumuporta rin daw sa inyo nung kayo ay kumandidato. Oo, tandaan ko na. Yan, tandaan nyo na. Tandaan ko na si Eric. Ikaw si Sir Eric Cabrera, yun po may-ari ng station. Alam ko, po, wala na sa may-ari. Chicago naman. Oo. Sige po. Okay. Napapagalat So, ako. Eric Lalusin kumusta ka na dyan? At maraming salamat At naalaala mo ako. Inaabangan daw Hindi niya kita every Saturday. malimutan. Inaabangan daw niya every Saturday kayo. So, magandang umaga po sa ating mga kababayan. At alam niyo, kahapon katatapos lang ng aming iyong orientation para sa mga benepisyaro ng ating livelihood program, no? At katatapos din lang ng meeting natin sa mga service provider ng ating konsulta program services sa PhilHealth, ano. Okay. Gusto ko nga palang i-remind. May batin, ho. Alam niyo ba na umabot po pala sa 6,289 na tao po na bigyan po ng tulong noong ating karaban? Oo. Grabe. Ang dami talaga. Ang dami, opo. Oo, pasensya na ang pagkain natin ni ito sa 5,000 laang Pero labis naman. ay sumobra naman dahil ako may backup ako na lugaw Rescaldo. Ayun. For 2,000 people, I thank you nga pala kay Judge Felix Reyes ng PCSO sa pagpapadala ng 2,000 cups na Rescaldo. No? Sige, yung binabalita po nyo, yung inyo pong orientation kahapon. Alam mo, ganito po yung... pero bago lahat, gusto ko pong i-clarify dahil ang ating mga tao, yung ating mga coordinators, ang tawag, yung po ay coordinator ng PCUP, yung sila yung napunta sa barangay para magpa-fill up ng mga forms para maging member ng PhilHealth,
konsulta program. Meron kasi yung nagko-question doon sa ating mga taong nandun sa field para magpa-fill up ng form. Bakit naman? Ang sabi niya ay bakit daw nang i-scam yung mga coordinators at bakit daw pinapipil up, nagpapa-fill up sa mga senior citizen. Ay alam mo ga, under the law, ang senior citizen ay automatically member ng PhilHealth. Katulad din po ng PWD. So, ang hindi naman automatic, kaya lang, siyempre, ang ibig sabihin nun nila ay ito exempted from the payment of membership ng PhilHealth. So, automatically rin, pwede natin sabihin member na yan. Di ba? You only need is formality na maging member. Pero nagkakaroon ng confusion, nagkakalituhan. Dahil yung mga tao ko po, hindi po sila scammer. Sila po ay official representative ng Presidential Commission for the Urban Poor. Sila po ay officially itinalaga ng aming tanggapan. At may authority po sila. Sila po ay may ID. Hindi po scammer yan. At yung po sila po ay nagpapafill up sa lahat ng mamamayan ng ating lalo na yung nangangailangan. And of course, lahat na may nangangailangan. Ano po? So, baka nagkakaroon po ng confusion. Dahil even though you are already a member of PhilHealth, or senior citizen ka, member ka na, PWD, but you still have to be enrolled. Kailangan po rin pong ma-enroll doon sa konsulta program. Because ang konsulta program po ng PhilHealth, ay iyan po ay ibang programa. Iba po ito. Don't be confused. Na pag ikaw ay member na ng PhilHealth, ikaw po ay automatically ay member na ng PhilHealth Consulta Program. Dahil iba po ito. Yung pong PhilHealth na regular, na matagal na nating ginagamit, ay ito po ay ginagamit yung po ay sa hospitalization. Ito po namang PhilHealth Consulta Program, ito po ay tinatawag na preventive. Yung para maiwasan ito po yung programa para hindi na po lumala, hindi na magkaroon ng further lumala ang isang sakit. Halimbawa, ang isang member ng PhilHealth Consulta Program ay nilalagnat, may trangkaso, pero hindi naman kailangan i-confine. Pero kailangan po niya mag-consult sa doktor para malaman po kung anong tamang gamot. Minsan ba ang ating mga kababayan na inom na ng antibiotic? Ay, bibili? Wala konsultasyon. Ay, alam mo nga, hindi naman pwedeng basta gayon ang minom. Dahil kapag ikaw ay may sakit, may ubo, may yung hindi naman kailangan ma-confine, kailangan din tayo magpa-consult. Doon papasok ang PhilHealth Consulta Program. Ang pag member ka po nito, ikaw po ay mayroong entitlement na 2 beses sa isang taon na magpapa-check up. Wala pong bayad. Alam po nito, napakaganda, kaya sabi ko sa mga kabayan, akapin natin, embrace natin ang proyektong ito. Alam po ninyo, dito sa kasaysayan ng ating bansa, ng ating ng lipa, ay napakaganda nagkaroon dito ng programa na ibinababa sa ating mga kababayan. Dahil alam nyo, doon po sa record ng PhilHealth, siya 76 lamang po sa buong lipa. More than 300,000 in population or mga 400,000 pa yata ang population natin. Dahil ang ating registered voter ngayon ay around 20,000. So, mga 300 to 400,000 in population. Pero nakakaaba ang ating mga kababayan dahil 76 lang po ang nag-a-avail ng consulta program. So, it's good na alam po ninyo, kaya ibinaba ko dito, sabi ko, mga kababayan, we're still lucky
dahil nang siyempre ako'y nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil sa pagkaka-appoint sa akin bilang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor. Dahil nang, although hindi iisipin nila bakit nagtayo ng ano dito sa Lipa. Sa totoo po, it's my initiative. Wala pa nga pong pondo na inilagak para dun sa opisina. Pero siyempre, hindi ko po matiis na ako'y nakakatulong sa ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbaba ako ng mga proyekto. Hindi ko naman matiis na mapabayaan ko ang ating mga kababayan. Kaya nagtayo po ako dito. Pero yung mga program na yan, katulad ng PhilHealth, ayan po'y napakaganda. Nakikiusap po ako sa inyo, sa ating mga kababayan. Sana po sa mga kapitan, makipag-cooperate po tayo. Kasi nag-report sa akin kahapon yung mga coordinator, hindi pa sila makababa sa barangay dahil sabi daw ng kapitan ay magpaalam muna, humingi ng permit. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ito pong ating office, Presidential Commission for the Urban Poor, ay mandated by law and under the office of the President. Hindi po kami nakikialam, hindi po kami sumasaklaw at sa batas ng ating bayan ng Luzon ng Lipa. Pero ang amin lang po ay kami po ay nagbababa ng mga serbisyo para po sa ating mga kababayan. Tulong po ito. So, hindi ko kami kailangan humingi ng permit sa mga kapitan sa pagbababa nito. Of course, courtesy sa inyo, sabi ko nga sa mga tao, just show your documents, your authority. Ipakita lang nyo na kayo ay authorized by the Office of the Presidential Commission for the Urban Poor at may ID kayo. Yan. At sana bigyan kayo ng cooperation. Ano po? Dahil ito po ay mandato ng ating Pangulo. Yan po ay nagbababa. Actually, itong mga ito po ay mga volunteer. Mga volunteer po, wala pong sweldo ito. Siguro kung from time to time or pagdating ng naalalayan natin, at sabi ko nga sa kanila, pag natapos ang pagpapapil up, huwag kayo mag-alala at kahit pa paano, bibigyan ko kayo ng compensation allowance. Bonus ang tawag ko. Kasi sabi ko sa kanya, mabuti kayo mga taga-barangay, mga kababayan natin, it's good na nagkaroon din kayo ng opportunity na katulad ko na tumulong. So, huwag kayong mag-alala. Bawat tulong ninyo ay mabibiyayaan kayo ng Presidential Commission for the Urban Poor. And of course, ng ating Panginoon. Kaya sana po sa ating mga kapitan, ako'y nananawagan sa inyo. Ito po ay wag ho niyong isipin na ito ay may political purpose. Kahit po may eleksyon o wala, tuloy po ito. At dahil ito po ay, kaya ko nga binababa, ay hihintayin ko pag ako lang katatapos lang ng aking 100 days in office, ka-appoint ko lang, ay gusto ko namang ito lahat ng plano ko ay may magawa. At ito po ay may election ay o wala, ay itutuloy ko. Kaya sana, wag naman o kayo maging sagabal, mga kapitan. Makipag-cooperate po ito. At alam po ninyo, pag ito po ay nakompleto, maging member po ang ating mga kababayan, libre po ang consultation, walang babayan sa doktor at sa laboratory. Kaunting lang po, tiis. At yan po pag nakapag ang mga kababayan natin, pag nagkakasakit, ayaw niya yan, hindi nalalapit sa inyo para humingi ng tulong. Malaking bagay. Papunta na lang sila sa ospital na accredited. Thank you very much, Billy Hospital, sa pagbo-volunteer na maging consulta provider. Thank you. Umatras ang Divine Love. Sabi niya, matanda na raw siya, mahirap na raw siyang tumulong at
Sabi ko, siguro alam mo naman, it's a matter of choice. Thank you San Antonio General Hospital at nag-volunteer rin kayo na maging consulta provider. Kayo naman hindi naman libre ang mga hospital na ito. Dahil ito ay babayadan ng PhilHealth yung bawat consultation ninyo. Ang PhilHealth ang magbabayad. At saka hindi pa dyan yung diagnostic laboratory. Ano po yun? Yung pong pag-check ng mga blood test, yung CT scan, X-ray, libre po lahat yan. Yan po ang aking pananaw nung una pang magtayo tayo ng ospital ng Lipa, na bago mag-prescribe ng gamot ang doktor, dapat sigurado po siya. Kaya meron po laboratory. Hindi pwedeng basta magbigay ng antibiotic kapag hindi pa na-check ang mga blood chem, X-ray and everything. Kaya sana po magpatuloy itong proyektong ito. At saka pala, ongoing din sa aming seminar, may ilang by district ang patawag ko, district muna kasi sunod-sunod do ito, minsan nagkakasabay-sabay. Alam po ninyo, yung ating livelihood program ay i-announce ko na rin na kung sakaling meron kayong, taga-barangay, mga kababaihan, PWD, senior citizen na gustong magnegosyo, may pangkabuhayan po ang ibinibigay ang PCUP. Ito lamang po ay may seminar bago ang tawag doon i-workshop, para bago naman na magbigay sa inyo ng pangkabuhayan ay kayo marunong na sa mga negosyong yan. Tuturuan kayo ng lahat. May program, medyo hindi ho simple. Hindi ho yung tatawag kayo, ay ako ay gusto ng negosyo. Ay baka ho'y padalhan ako ng makina. Ay meron ng gayout. Ay wag ho. Yan ho ay pagkakay pumunta doon, all day ito'y libre. Ay kailangan naman kayo turuan. Hindi naman yung tatawag, pahingi ho ng pangingi ho nito, may pangkabuhayan showcase. Hindi ho ganyan. Hindi ho ito doll outs. Gusto ho na ito ang tinatawag na word na lagi nating narinig, sustainability. Tuloy-tuloy po ito. Hindi po ito yung ningas kugon lamang. Kailangan ko, ibibigay namin sa inyo, tuturuan namin kayo ng gagawin. Ha? Dahil nang alam nyo, after 1 year, 2 years, or 3 years, gusto ko maunlad na. Diba? Gusto ko na hindi napabayaan dahil ng hindi binasta-basta. Diga? Talagang Kaya, yung mga nagte-text sa akin, ay pwede kang padalhan kami din ng pangkabuhayan siya. Okay? Hindi yung gayon. Kailangan, mag-aaralan natin. At yung TESDA naman, hintayin nun niya yan dahil kami, although nag-MOA na kami ng TESDA, ililing ko rin po yan sa negosyo, sa pangnegosyo program. Dahil meron nung kailangan na training. Pero yung iba na kailangan ng special training ng TESDA, madadaanin din ho kayo noon. Yan ho ay wala ng bayad, scholarship. No? At saka magkakaroon daw tayo ng symposium on management ng trade organization sponsored by UP University of the Philippines. Kaya dito po sa Lipa, dadali ko rito yung mga magagaling sa pagninegosyo para ang words of wisdom po ay napakahalaga para sa inyo. Ikaw naman, Ate Tabor, magkwento ka naman. Ikaw Kasi nag-iinteresado ako. Kasi katulad ko, ako may PhilHealth. So, kailangan ko pala yung konsulta na yon, konsulta program na yon. Kasi basta may PhilHealth lang ako. So, gusto ko, kasi may mga senior citizen na nagpunta sa akin isang araw. O daw binabanggit nyo, kaiba pa raw ba yung konsulta program na yon kaysa PhilHealth? Yan. Kailangan po kasi mapalagay kayo sa computer. Dahil alam mo nyo, baka ako... Saan sila pupunta? Ganito yan. Ang technique na ginagawa ko, gagawin ko munang member
Opo. Fill up kayo ng form. Opo. Hindi naman ho basta-basta yon. Yun ho, ipa-upload ho yun sa computer. Kaya ho, kinukuha yung mga height, weight, yung age, yung mga yung lahat ng tungkol sa inyong pagkatao, yun ho ipapasok sa computer. Pag napapasok ko sa computer, i-ano ho tayo ng PhilHealth. Pagkatapos, ang PhilHealth to ang makikipag-kontrata sa mga ospital na ang tawag do'y consulta services, yung mga diagnostic laboratory. Ang gagawin ko po, kapag nakalap ko na yan at nasa computer ng pangalan ninyo, ay ang gagawin ko, i-assign ko po kayo sa mga consultant provider. Halimbawa, naka-enroll kayo diyan, pero kayo ay doon magpapagamot sa Villa, San Antonio, yun po, or diagnostic laboratory. Kung saan kayo nakalagay doon. Nakalagay ang pangalan. Nakalagay. Kaya, sabihin nila, ay baka ho kayo nakalagay, accredited consultant provider. Baka ho kayo biglang papasok doon at ako'y magpapagamot. Hindi ho pwede. Meron ho kayong assignment. Naka-assign sa inyo. Meron kayong assign clinic or hospital. Ayun. So, bali dalawa lang po ito sa Lipa. Sa ibang lugar po, wala pa po. Ay, sa ibang lugar ay sa ngayon nasa process din pa rin ako ng orientation. Oo, pero hindi ho katulad ng paggawa ko sa Lipa. Dahil sa Lipa, palibhasa ako'y kilala ng mga kababayan natin sa barangay, ay madaling pakiusapan. At dahil ito po ay kailangan i-volunteer ng mga magpapapill up. Dahil alam mo ninyo, kaya 76 lang ang member natin dito, ay alam mo yung mga tao, bago mag-member, ay siyempre kailangan puntahan mo sa bahay. Ganyan, no? May takot din sila kasi baka nga marami ngayon nanloloko nga lamang, pero itong sa amin ay official po ito na legit. Oo, legit. Kaya sabi ko nga, hindi automatic. Baka pagka may member kayo nakalagay doon sa isang hospital o diagnostic laboratory, accredited consulta provider, ay hindi ko kayo gagamutin. Meron sila dapat card. May card. Bibigyan mo sila ng ID kapag member na, ang sabihin, at saka pagka doon kayo nag-aano, may pangalan ho kayo doon. Ayun. And just show your ID para naman hindi baka may scam naman yung mga sabi, ako yung member, may ID. Ay, siyempre, titignan naman. Kasi marami yung ngayon lumalabas ako nung ID na pag yan lamang sa ospital, ay pwede na magamit yun. So, kaya sila kinakapit. Yan po ay hindi pang ospital. Yan po ay diagnostic laboratory. Konsulta. Ikaw ay kukonsult sa doktor at pag na-check up ka at may kung anong kailangan mo, yan lang po ay libre ang gamot. Bibigyan ho kayo ng gamot libre. Ayun. Niga? Kaya sabi ko, why not embrace it? Bakit hindi natin akapin ito? Ano pa nga natin? Diba? Wala ho kayong gagawin kundi mag-fill up. So mga kapitan, please, bait-baitan naman natin. Ay nagkataon lang na eleksyon, ay baka sabihin ni politika daw, ay kasi nagkataon na tumatakbo ang misis ko na congresswoman, ay paano gustong maglingkod, kailangan namang dahil sa tumatakbo baga siya, ay ako hindi na magsiservisyo at hindi na kami titigil ng buhay ng opisina namin. Ay alam nga naman tumigil ang pangailangan ng kababayan. Di ka? Oo naman. Kaya sabi ko, even after election ng May, tuloy-tuloy po ito. Ito'y ang buhay nito ay tuloy-tuloy. As long as merong buhay, merong tulong na ibibigay sa inyo. Pag member na ho kayo dito, ito po'y tuloy-tuloy na hanggang saan? Pagpunta ko ng mga atin, mga volunteer na yon, doon na sila kakusapin sa bahay o kailangan magpunta pa sa halimbawa barangay, hindi na po. Hindi po, yung mga umiikot po yung mga tao namin sa mga bahay-bahay. Nagbibigay po ng form. Alam po ninyo, pagod din, sakripisyo sa mga volunteer. Thank you very much kayo mga bayani. Buhay na bayani kayo. Dahil nang hindi naman ho pwedeng basta nung kinausap ko sila, medyo at saka yung nangangampanya kami ng tungkol sa pagkuha ng volunteer, meron ng mga nagre-refuse, sabi niya, magkano ga sweldo? Di ba? Sabi ko ito ho
seasonal lang, pero may bonus. Pusang loob. Hindi naman tayo patay na sapa na hindi magbibigay. May bonus ho ito. Dahil ito ay pagtulong sa ating mga kababayan. Pagka naman member na sila, ay di pag nagkasakit kung ikita ka barangay, hindi na ikot ng puwet. Na paghanap ng punta sa doktor, punta sa politiko, at hihingi ng pang check up at gamot. O pupunta ka na doon, alam mo na kung sino ang suki, naka-assign sa iyo. O diyan ka sa Bilya, diyan ka sa San Antonio, dito sa Magnus Diagnostic Laboratory. Di ba? Ang daming mga siguro more or less 10. Ang dami pa 10 po. At ang isang diagnostic laboratory ay may quota po na ang kaya nila ng quota ay 20,000 patient or members. So kung 10 it's 200,000. Kung yan ay magiging member, yung ating mga kababayan na 200,000, mostly heads of the families are maganda. Pero kung ikaw kahit ikaw isang member ka ng family pero ikaw nasa age ng majority, yung mga 21 years old ka na and above, hindi ka na po dependent. So ikaw po ay magre-register na ng sarili. Ng sarili. So yung mga bata ang pwede. Yung mga halimbawa, ikaw ay rehistrado na ikaw ang father of the family. So yung mga minor, yung mga bata mo, mga anak mo, ay kasama na po ang asawa mo kasama because you're considered as your dependent. Para rin yung katulad nung kung anong beneficiary sa mga insurance, sa mga katulad dun po niya yan, sa same treatment. Di ba? So, buong pamilya ay kasama. May assurance na. No? Maliwanag po yun. So, kung sakasakali po, hindi na kailangan muna. Kasi may mga iba, di ba ngayon pagka may nararamdaman, magpapakonsulta na agad muna kayo sa doktor. Pero this time, iba ito. Iba ito. Kasi yung iba nga po, pagka may naramdaman, pupunta na agad sa doktor, magpapakonsulta na agad o magpapacheck up. Pero iba ito. Iba ito kasi wala na kayong, hindi na kailangan ng pera. Yun. Libre. Tapos kung kailangan ng gamot, libre din gamot. Kung kailangan ng laboratorio, libre din ang laboratorio. It's a matter of sacrifice. Actually, I salute these hospitals or diagnostic laboratory na padalawang beses na meeting, yung in-explain ko, they understand their role. Tinanggap nila sa kanilang puso. Sabi ko, alam po ninyo, pagiging consultant provider ng services ng ikay may clinic, may hospital, napakagandang opportunity sa iyo dahil nakakatulong ka pa. Kaya lang may balik yun na biyaya. Kasi po, alam po ninyo, yan po ay talagang kailangan ng volunteer dahil ito po ay mga ngapital ang mga hospital. Dahil yan po ay sa kahon nila masisingil sa PhilHealth ang yun lahat ng yung kabuuan ay it will take months or 6 months bago, halimbawa may nagpa-check up ka, 6 months bago ka mabayadan ng PhilHealth. So, magpipil up yung kung halimbawa 20,000 ang nagpapagamot sa iyo, ay kailangan gamutin mo muna yung 20,000 bago ka sige. Ganun ba? Pero tinanggap po nila, kaya I salute. Pero mo, nakatuwa na. Sabihin, it's a matter of sacrifice. Palibasa, siyempre alam mo naman, meron ka ng laboratory, may hospital ka naman. Yan. Ay nakakatulong ka naman. At yan naman ay parang nag-iipon, parang ka may tibyo. Yun. Na pinapasok mo pagdating ng puno na yung puno na, ay pwede mo nang dalhin sa bangko. Ayun. Di ka? Kaya mga kababayan, I salute the owners of this hospital diagnostic laboratory that you're willing to help and be a part of our program para tumulong sa ating mga kababayan. Alam nyo, ang isa pa sa mga gusto kong gawin is magtayo ng hospital sa lungsod. Pero dumadaan din ako sa butas ng karayom. Although nagawa ko na yan nung ako'y mayor pa. Pero gusto ko magkaroon din ang PCUP
ng ospital ng mga taga Maganda rito. yun, ano, Kasi maganda. po, ay gusto kong maibalik yung ospital na ni Isingko, walang gagastusin. Yun. Di ka? Aba, maganda ho yun. Oo. Yan, Sana pero, magkaroon katuparan yan. opo, pinagdadasal ko po yan at sana tulungan niyo ako magdasal dahil ang isang proyekto po, maliit man o malaki, kailangan talaga ng sabihin ng pagpupursige. Kailangan persistent ka at isipin mo lagi ang paraan upang may isa katuparan mo. Galing nyo, ha? Opo. Kasi ang hirap po na ang isang bagay na kailangan gawin, ang dami pong pinagdadaanan. At along the way, marami kang alam mo na, mayroon dyan na naiinggit, kukontra sa iyo, Ayan. may tatawagan, wag mong bibigyan ng permission yun si chairman. Yan iba ka sumikat ay makabalik na mayor. Hindi na po ako magme-mayor. Kasi po, tapos na ako ng 9 years. Minsan na lang, na kayo doon. okay na sa akin yun. Minsan nga, nag-attempt akong bumalik, ay hindi naman maswerte. Sabi nila, sinuka na raw ako ng mga tagalipa. Ay okay lang yun po. Kahit ako'y sinuka o anuman, basta't mahal ko po kayo. Sinasabi lang ng mga nainggit yun. Opo. Nang walang magawa. At saka sabihin ko, ulitin ko, may tumatakbo man ang aking asawa bilang congresswoman, ay tuloy po ito. Even after election, tuloy po. At syempre, gusto ko manalo. Dahil hindi na ako makikiusap sa mga congresswoman. Dahil nandiyan na, kung mga kailangan ng mga kababayan ko, ay di, madali na akong lalo Lone District ang lipa. Ay sabi ko, ay padaanin mo na sa Urban 4 para mabilis. Oo nga po. Ayun na may madaling lapitan. Ay, oo, napakabigyan niya. Well, magandang umaga na mula kay Nadine Arellano. Kumusta raw po? Hello, kamusta na kayo? Alam mo, maraming follower itong si Tita Amor eh. Kaya alam mo, Yung nabasa ko na ho kanina. marami kang nagtatanong sa akin eh. Yung mga bago nakapanood, sabi niya, yung mga teenager ba yung mo? Yung tandem? Sabi ko, mukhang bata lang kako yan. Pero tiyahin ko. Yung kako ay, bata pa yan, yung nakakabatang kapatid ng inay ko. Sabi niya, ay kasi maganda ang buhok eh. Wow, magandang buhok. Saka ho salamin. Maganda ho ang salamin. Sabi ko, bakit ang mukha? Ay, maganda ko. Sabi ko, alam mukha ko, yan nung... Ako baka, mamaya, dami nyo na ako niyan, nung teenager pa, yan nag-muse. Yan ang kinukuha ng muse ng... Yung... Takutan. Na section 4. Yung section 4, grade 1. Yan po ang muse. Tapos okay, oras natin, paano na tayo? Kung saan na papupunta yan? Tapos yan po nag-muse ng basketball. Di pero yung captain ball po ay asawa niya. Boyfriend pala. Kaya napilitan. Nailagay po. Okay, maraming salamat po sa inyo, no? Sige, tapos ang oras natin. Tapos ang oras natin. Kaya alam ko marami na kayong natutunan, marami kayo nalaman. At kung sakalit may mga tanong pa ho kayo mag-alat. Muli po sasagutin yan sa atin ni Chairman. This coming Saturday. At pwede kayong pumunta nga pala sa opisina. Pakisabi lang opisina. Opo, ang aming office. Of course, gusto ko lang sabihin sa inyo, wala po tayo ngayong mga katulad ng binibigay kong serbisyo, hindi ko nababanggitin kung kasi po, kabubukas lang ng ating opisina. At nakikipag-ugnayan po. Actually, sa Monday, ako po ay nasa DOH ay, nako, ba't ko nasabi? Basta abangan nyo na lang yan. Abangan nyo yan. Sa Maynila po yun, Department of Health, sa office ni... Masusurpresa na lang kayo. Para sa Secretary Ted Herbosa, para humingi ako ng mga tulong pa. Ayun. Dahil alam nyo, ang PCUP palibas sa Urban 4, ako po'y nanghihingi ng tulong pa rin. Rin kayo para ngayon. yung inihingi ko ay yung para dalhin sa inyo. Ayun. Ano? Okay po. Sige. Sige, Ay, tika pala. Ano sa Lunes, Opo, mag-text ka sa akin dahil i-download na rin yung iyong alam mo na, secret, ha? Lundag. Sa Lunes, ha? Lundag sa tuwa. Baka malimutan ko na bibigyan ko na instruction ng aking staff na na sa iyo, ha? Kung saan padadala
kung ano bang ano mo. ACCT. 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 O, sige. Sige. Okay. So, muli po maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mayor, Chairman, Sabili, ano po inyo pang huling mensahe po para sa ating mga taga-subaybay? At ano po ang inyong maaari pang ibigay sa kanilang mensahe? Sa ating mga babayan, lagi po kayong mag-tune in para sa mga bagong information. Every Saturday po, alas 9 talaga ang oras ko, 9 to 10. Ay ngayon nga, maraming pupunta yung Association of, hindi ko na muna babanggitin. Naghihintay sa akin, alas 10. Ay, naku. Tama-tama, papunta ako punta na kayo. ng bahay sa Pulo. Nandun na po at parating na ako dyan. Siyempre, sabi nga ni Kong B, ay pagkatapos ng ano mo, ay po, tumakbo ka agad dito. Agad-agad, Huwag na kayong maglomi ni Tita Amor dahil nang Naabala ko. alas 10 ay dadating yung mga grupong yan. Ayun. Ay gusto ka namang makausap. Ayun. Di ba? Kaya nga, sabi ko Sige. sa'yo, uwi agad dapat eh. Hindi naman ho laging uuwi agad. Sumama ka na sa akin. Dahil alam mo, mga katribo mo yun. Mga senior ba yun? Sige na. Tribo ka daw. Sama ka. Isama natin si Tita Amor. Sige po. Isama natin at para makilala niya yung mga katribo at nga pala kaya mga kababayan, for updating, malay nyo sa pakikinig ninyo ng ating dito sa every Saturday 9 to 10 ay marami kayong mapupulot na impormasyon, update, at malaman ninyo kung ano yung mga bagong serbisyo na ilalatag ng PCUP. Diga? At dito po kayo makakakuha ng mga tamang information. No? Hindi kayo may scam dito. Ayan. Hello, Mayor. Kumusta na po mula kay Lina Perez ng Malagunlong? Wow! Alam mo naman, kumari ko yan. Oo nga daw po. Si kumari. Lina Perez. Buti nakaabot siya ng pagbati. Okay po, maraming salamat po ulit. At talagang gusto bang muna namin magtagal para sa ibang mga pagbabalit at informasyon. Medyo may assignment po si Mayor ngayon, si Chairman po ngayon, kay Kong B, namuwi agad. Okay, maraming po salamat. See you again Saturday. Bye. Okay. Bye-bye! Bye-bye! Love you all! I love you all! Sige. Manggagaya ako. Magagaya daw eh.